Gulat kayo, no? Morning mga ka-Harv. Welcome sa ating channel. So, nandito tayo ngayon sa sa isang company. Second interview na to po. Nag-okay tayo sa first interview. Second interview. So, na-decide sila na imbitahin ako sa company para makita nila yung personal, makita nila ako, tsaka makita ko rin yung company. Usually 1 hour ang interview. Tingnan natin kung anong kahihinatnan. That means pag second interview ka, may chance ka na may nakita sila sa'yo, sa qualification mo, na suitable dun sa position na ina-apply mo. So, sinabi ko po sa inyo, no, sa mga nakaraan kong video, na kapag pupunta kayo ng interview, attend ng interview, dapat presentable kayo. So, ito po yung suot natin. Medyo formal siya, hindi siya yung full formal talaga na forma. Pero, presentable ka naman kahit paano. Meron kang coat, tapos sa loob, pwedeng polo, or kahit ano ipanloob ng nauugma. So, mas safe yung pinili ko na kulay navy blue. Tapos, yun. Make sure dumating ka na on time. Nag-drive tayo ng almost 1.5. It's 10:10 a.m. Si Siri nagsasalita. Nag-drive tayo ng 1.5 hours para sa company. Yung lugar po kasi namin, medyo wala masyadong opportunity doon. So yun po, sa mga bago pa lang sa Canada o plano magpunta ng Canada, kaya ang sasakyan po dito ay hindi necessity. Ay hindi luxury, necessity po siya. Kailangan mo po ng sasakyan para makapag travel ka sa pupuntahan mo, lalo na pag ang opportunity mo ay kailangan mo mag-drive, walang access ang public transport. So, kailangan mo po ng sasakyan. Ayun, natapos na po yung interview natin, halos 1 oras po. Nasagot naman natin ng tama yung mga tanong nila. Tapos, swak nga daw po ako sa hinahanap nila na tao. Ang concern lang po nila yung French language. So, dito po sa Canada, para po sa hindi nakakaalam, bilingual po ang Canada. So, sa Quebec po kasi itong company na ito. At kailangan nila, mostly kasi ng tao po ay French lang ang language na ginagamit. Sabi ko sa kanila, beginner ako sa French, pero kung willing sila na pag-aralin ako, at walang problema sa akin kasi gusto kong matuto talaga mag-French. Natigil lang ako noon kasi nag-work si Mrs. Yung anak namin noon grade 1 pa lang. So 6 years old. So yun, maganda naman po. At ito po isang tip. Pagka po pinland tour ka nila, that means may potential ka na po na ma-hire sa company. So magandang indikasyon po yun. Tsaka interesado sila sa'yo. Related po sa aerospace yung trabaho nila, kung ano po yung trabaho ko dati. So yun po, uwi na po tayo at may isa pa tayong interview, pero ito naman online through Teams. So ang ginagawa ko po kasi, sige lang ng sige, apply ng apply, interview, attend ng interview. Kasi po, mas marami kang, the more chances you send your application, the more chances of winning. O ibig sabihin, marami kang mapapagpipilian. Pero po yun nga po, mostly magdadrive talaga ako ng minimum mga 1 hour po na drive. Pero ako, personally, gusto ko talagang ang pagdadrive. Sinasabi ko sa mga employer na sana maging flexible sila pagdating ng mga weather na during winter, na may inclement weather o yung masama ang panahon, pwedeng mag-work from home ako or umuwi ako ng maaga. Okay naman daw sa kanila. So yun po, uwi muna po tayo. Later po ulit. Dumaan muna tayo sa favorite spot natin, Tim Hortons. 1 hour and a half yung drive natin, so kailangan natin ng pampagising. Tapos malapit lang to dun sa company na inattenan ko ng interview.
So drive na tayo. Nasa ano tayo, Mirabel tayo mga car. Medyo malayo-layo sa Ontario. Dito sa Canada maraming mga truck dito. Tesla oh. Para sa akin yun yung isang sukatan ng yung construction, tsaka busy yung mga truck. Yung sukatan ng maunlad na bansa pag may construction. Kaya lang dito sa Montreal, daming orange cone dito. 3 nga daw season dito eh. 5. Winter, spring, summer or fall. Tsaka orange cone season. Kasi pag construction, di ba, lagi kami mga orange cone para for safety reasons. So marami rito yan. I think whole year round dito sa Canada lagi may construction. Kaya busy ang mga construction worker dito. Laki pa ng sweldo nila. Laki ng truck nila. Haba. Mga ka-arm, yan yung mga hindi ko gusto dito sa pagdadrive, yung mga malalaking truck na yan. Lalo na pagka dito ka sa fast lane, tapos pupunta yan dyan sa fast lane, eh ang takbo nila minsan lang mga 105, 110, masyadong mabagal yun sa so kalimitan po tayo mabilis tayo magpatakbo. So yan, tulad yan mabagal sila. Hanggang 105 lang talaga dapat sila Yeah, marami pong truck dito, maraming truck. Which is nakakailang ba pag magmamaneho ka. May naalala lang ako kanina na gusto ko lang i-inform kayo na sa pag-a-apply po dito sa Canada, hindi po pala yung hindi siya yung nasabi ko na to dati na hindi porket na overqualified ka doon o kaya mong gawin yung trabaho malaki na yung chance mo na na makakuha yung trabaho. Hindi po. Tulad ngayon nasa interview stage pa rin po tayo. Tapos pagdating na ng na-select ka, syempre tatanungin nila yung yung asking salary mo. Pagka medyo hindi pasok sa budget nila, lalo na pag maliit na company o maliit lang yung mga medium enterprise na company, hindi multinational ang papasukan mo, medyo may certain budget sila, tapos hindi base sa sa experience mo ang nila ang pagbibigay ng salary. Malalaki po yan, nilalampasan natin yan kasi yan nakakailang po magmaneho pagka tabi. Tulad may truck na tangke ng gas yata yan. Nasa fast lane siya.
yung bagal naman tumakbo. Para bang nababagalan sila doon sa truck na sinusundan nila o ano, yun ang gawin. Lumipat ulit sa kanan. Tapos lilipat sila sa kaliwa para mag-overtake. Malapit na tayo. Makikita natin yung ano yun, yung truck na sinasabi. So yan po ang ano ang kalimitan dito sa ano sa Canada na ano, maraming truck. Kaya dapat po ingat po sa ano sa pagmamaneho. Yung sasakyan natin naka-cruise control siya, adaptive cruise control. That means kung ano po yung speed nung nasa harapan mo, nag-a-adapt po yung sasakyan. Na kung nagmamaneho po kayo mga nakaraang kung siguro 10 years ago, meron silang cruise control. Yan po yung tangke, yung laki, diba? So meron silang ano cruise control noon. Set mo lang yung speed ng ano ng sasakyan. Nakaset lang po yung sa speed. Ngayon po yung mga bagong sasakyan ngayon, meron na silang ano adaptive. So kung ano yung speed mo, ano nag-a-adapt siya speed sa harapan. Kung bumagal po yung nasa harapan mo, babagal ka rin. Tapos balik tayo dun sa ano, sa pag-apply. So pag na-select ka nila, may background check po dito. Criminal background check, tsaka employment, or kumbaga kung good citizen ka ba ng Canada or good resident ka ba ng Canada, wala kang crime, sakot ka, or tama ba yung nilagay mo sa ano sa mga resume mo. So dapat to honest kayo lagi sa nilalagay po natin sa ano sa resume na work experience nyo tsaka education, kasi chine-check po nila yun dito sa Canada pagka nag-a-apply po kayo ng trabaho. Mga bago pa lang po sa ano natin sa vlog, mayroon po akong ginawang vlog sa kung paano gumawa ng winning resume. Kaya ako sinabing winning resume kasi lagi yung resume na yun yung ginagamit ko. So minomodify ko lang, dinadagdagan ko ng mga skills at saka certificate na nakuha natin during nang nagtatrabaho tayo. Tapos kung ano yung latest na pwede kong idagdag na section sa resume ko, ina-update ko lang po. Pero yung sa vlog ko po na yun, pag yun ang ginamit nyo na format, ano po yun, pwede po siyang pang-upload. Kasi yung ginamit ko sa yung nag-apply ako sa Singapore, dito sa Canada. Tsaka pag nag-apply ako ng work dito sa Canada, at ang dinagdag ko lang po ay yung cover letter. So mas lalo pong naging marketable yung credentials ko nung nagkaroon ako ng cover letter. Sabi ko yung mga truck, ang dami, di ba? Lagi po yan, araw-araw yan. Kaya kung nagmamaneho kayo, tapos first timer kayo na driver, medyo may intimidate kayo sa mga truck po. Dami po, no? So tayo po halos mga 8 years na tayong nagdadrive. Kaya po, medyo sanay na tayo, alam na natin yung galaw ng ng mga truck at saka ng mga driver. Pero kung pagbago lang po kayo sa Canada, mag-iingat po kayo sa pagmamaneho. Malaking bagay po yung cruise control pag long drive yung ginagamit nyo sa sasakyan. Usually naman po dito sa Canada, halos lahat ng sasakyan, huwag lang yung mga luma, naka cruise control na. At saka yun nga, latest na adaptive cruise control. Ngayon, 17 degrees, pero ang araw, kaya hindi tayo nag-aircon sa loob. Pero parang nainitan nung anong araw kasi nakatuto, kaya kita nyo may sangga tayo sa gilid.
So, ako po yung ano, no, kung sa mga bago pa lang po, no, so nag-resign po ako sa company na ina-applyan ko dahil po sa hindi magandang treatment ng bagong management sa pinapasukan ko po dati. Maliit lang siya na company, parang ano, family owned na company, kaya medyo nahirap po, wala silang HR. Kaya po nag-quit na ako kasi medyo ano po kawawa naman po yung ginawa. Nakakawawa yung ginawa, hindi naman kawawa, kumbaga wala po bang ano, respeto yung management, yung bagong management namin na nilay off yung misis ko na dahil lang nag-review siya sa trabaho na hindi naman yung trabaho. Doon na po nag-umpisa, tapos yung bagong management parang may pagka-racist siya, hindi niya nire-respeto yung ano, yung mga veteran or senior doon. Kasama na po tayo dahil lakas ng loob niya kasi kaibigan siya ng nangyari. Kaya po nag-resign ako. Tsaka po nag-resign po ako dahil no choice po, dahil kaysa naman po abi-abihin tayo doon, hindi naman tayo papayag na tayo mga Pilipino na ganun-ganun lang dahil lang sa nasa posisyon sila. So kaya nag-resign po ako kahit wala pa akong lilipatan. Huwag niyo pong gagayahin yung sitwasyon ko, hindi po magandang halimbawa kasi lalo na kung may pamilya po kayo. Pero kung siyempre kung hindi po maganda yung trato sa inyo, diba, nakaka-stress po yun. Kaya nga yung sabi ni Ma'am Marjorie, shoutout po sa iyo ma'am, salamat po sa ano sa pagsubaybay sa vlog natin, pagbibigay ng comment. Yung latest comment niya, ano, 20 years na pala siya dito sa Canada. So ano po, experience na po siya. Tayo po magte-10 years pa lang dito sa Canada. May ano po, advantage at disadvantage yung ginawa ko. Ako po kasi PR na sa Canada, kaya po medyo malakas ang loob ko na nag-resign. So may status tayo sa Canada. Kaya nga nasabi ko sa mga nakaraang ko vlog, kung work permit ay magtitiis po ako sa ano, sa company hanggang sa ma-PR ako. Tapos tsaka ako nilipat ng company, or kung may company na willing magbigay ng LAMIA at work permit sa akin, lilipat ako. Yun po, no. So ang disadvantage, syempre nakatenga ka, wala ang income. So kung nakadepende ka sa salary lang, wala kang income, di ba? Kami naman po mag-asawa, may naitabi. Tapos yung ginagalaw-galaw namin. Tapos si Mrs. po naka-employment insurance dahil na-lay off siya. So binibigyan siya ng government ng 55% ng salary niya. Pero hindi po sapat yun. Yung tinudukot namin ngayon, yung naitabi po namin. Ang advantage, ano po, mas na-accommodate ko po yung mga employer na nag-offer ng interview. Kasi po pag nag-work ka, di ba, 8 oras yun. So ang mangyayari, limitado lang yung oras, usually after working hours, mga alas 4, pwede ka accept ng interview. Eh paano pagka in person? So ano po, di ba? Mahirap So ngayon po, kahit anytime, magkasunod na araw, magkasunod na oras, interview, na-accommodate ko po. At least hindi ako na-pressure, at saka hindi ako nagmamadali, kumbaga. At saka hindi limitado kasi ang hirap po kasi pagka nasa work ka, hindi magli-leave ka o magsisick-leave ka, di ba? Para makapag-attend ka sa interview. Ngayon po, dahil free tayo, nakakahanap tayo ng nakaka-attend tayo ng mga interview. Walang pressure na baka malaman ng employer na pinapasukan mo, or paano ka absent, paano ka magdadahilan na wala naman lagi doctor's appointment. So hindi naman obvious naman yun, di ba? Kasi may sakit ka na, doctor's appointment o
kailangan na bantayan yung anak mo. So yun yung kalimitan na ano eh, na reason mo pagka mag-ano ka, yung mga absent ka. So mas maganda po kayo, mas ang yun nga lang, ang nakaka-pressure lang, syempre wala kang income, di ba? Pero awa ng Diyos po, may darating po na hindi naman natutulog ang Diyos eh. Kumbaga po, so yung nangyari sa amin mag-asawa, parang si God na po yung nag-push sa amin na umalis na sa company kaysa naman tratuhin kami na hindi makataon. Kaya yun ang sabi ko, yun na yung reason na yun para umalis na tayo. Kasi si Mrs. pag nag-start sa work na company na pinapasukan, kahit na yan, matitiis pa rin yan. Actually, hindi pa naman siya actually aalis eh. Siya ang ipinalis eh. Kaya lang, sabi ko nga, baka yun na yung reason ni God kaya nilay off ka. Para ma-realize mo na dapat umalis ka na dyan sa company na yan.